player. He played and became UE Red Warriors' best player during the 1974 and 1975 UAAP Championship and became a role player in the Toyota PBA team, along with Robert Shorsky, Ramon Fernandez, and Francis Arnaiz in 1976. He has been married for more than 30 years now. He is Mr. Emer Legaspi. Following the first... Ako po si Emer Legaspi, isang dating basketballista sa PBA. Naglalaro po ako sa Toyota noong araw, yung famous Toyota Crispa po. Nandito po ako ngayon, hindi upang magbigay ng basketball clinic, kundi upang magbahagi ng aking buhay kung paano pumasok si Heso Kristo sa aking buhay. Ako po ay tao na dumanas ng matatawag na unhappy childhood. Lumaking walang nakagis na ama sapagkat kami ay iniwan niya at nagkaroon ng hindi lamang isa, kundi dalawa pang pamilya. Matinding kahirapan ng aking dinanas nung ako'y bata. Nagtinda ako ng dyaryo, naglinis ng mga jeep, nag-shine ng mga sapatos. Ayaw na ayaw ko po yung mga ginagawa kong yun. Subalit, anong aking gagawin? Maghihintay na lang ba ako ng awa mula sa aking ama na alam ko namang hindi na darating? Sinikap pong mabago ang aking buhay sa pamamagitan ng pagpapabuti ng aking pag-aaral. Naging consistent honor student ako at high school class valedictorian. Subalit nung kolehiyo pa lang po ako ay nahilig na ako sa basketball. Kaya yun na lang po ang pinili kong karir. Sa una, hindi naman ako nagkamali sapagkat nakatanggap ako ng mga awards sa amateur basketball. Two-time scoring champion sa UAAP 1974 at 1975. At ng sumunod na taon ay rookie at most valuable player sa Liga ng Mika na counterpart ng PBA. At di lumaon ay nakarating ako sa PBA, ang minimiti na bawat isang player na katulad ko. At nakasama ko ang the greatest names in Philippine basketball, Jaworski, Fernandez, Arnaiz, to name a few. At nakatagpo rin po ako na isang mapagmahal at maunawing kabyak. But unfortunately, along the way, ay nakakilala ako ng mga anak ng nakaririwasa who are into drugs. Name the most expensive prohibited drugs, and they have it. Nakipagsabayan na rin po ako sa kanila na parang walang iniisip na pamilya. At kadalasan ay kung kani-kaninong bahay na ako nakakatulog sa sobrang kalanguan sa gamot. At pag uwi ko ng bahay at nagtaas ng boses ang aking asawa, ay sigaw at masasakit na salita ang ibabalik ko sa kanya. Alam kong nagdurugo ang kanyang puso. Subalit ng oras na yon, ang mahalaga ay ang aking kaligayahan. Ang dating mapagmahal at mapagpasensyang Emer ay tila isang alaala na lamang dahil sa droga. Nakita ko ang pagluha at pananangis ng aking asawa sa araw-araw. Ang pasang-pasang krus ng aking asawa ay dinagdagan nang ako'y nagkaroon ng relasyon sa isang babae. Alam ko na ito ang pinakamasakit na krus na kanyang papasanin, sapagkat dito ay magkakaroon na siya ng kahati sa aking puso, sa kabila ng pagmamahal na pinapakita niya sa akin. Ang katwiran ko'y hindi naman ako nakaranas ng kaligayahan nang ako ay bata, kaya dapat ay samantalahin ko na ngayon. Kahit sa mga mahalagang okasyon ng aming pamilya, ay iniiwan ko upang makipagkita lamang sa babaeng iyon. Alam ko nakakahalata ng aking asawa sapagkat madalas siya makakita ng upos ng sigarilyong may lipstick sa aking sasakyan. Ang pinakasukdulan ay nangyari noong aking kaarawan. Naghahanda ng mga paboritong pagkain ng aking asawa at pinagbihis ng maganda ang aking mga anak upang sama-sama kami magdiwang ng masayang okasyon na ito. Sa hapon ay ensayo namin at bandang alas 8 ay alam nilang darating na ako. Subalit umabot ng alas 12
ay wala na namang emir nakipagdiwang sa kanila, sapagkat ako ay nakipagdiwang ng kaarawan, kapiling ang babaeng yun. Madaling araw na nang ako'y dumating ng aming bahay. Tulog na ang aking mga anak, nakasama sana naghintay ng isang masayang pagdiriwang. Nakita ko ang aking asawa nakahiga, subalit hindi siya natutulog, kaya ako'y humiga na rin. Umaga na, ay nakita kong lumuluha ang aking asawa. Hawak-hawak ang regalong ibinigay sa akin ng babaeng iyon na nagsasaad ng pagmamahal sa akin. Naalala ko na sa aking sasakyan, tago ang regalong iyon. Ngayon ay sigurado na siya na ako nga'y may kinalolokohang babae. Naramdaman kong pumasok siya sa aming silid. Maya-maya ay nakarinig ako ng isang pag-ungol. Pumasok agad ako sa aming kwarto at nakita ko ang aking asawa. Nakahandusay at sa isang tabi ay may isang bote ng gamot. Agad-agad ko siyang binuhat at isinakay sa aking sasakyan. At habang nagmamaneho ako, ay nanginginig ang aking buong katawan at marami naglalaro sa aking isipan. Diyos ko, ano ba itong nagawa ko sa aking asawa, sa aking mga anak, at sa aking buhay? Ito ba ang buhay na pinangarap ko? Ang buhay na magdudulot lamang ng kapighatian sa aking mahal sa buhay, na sa ngayon nabibingit sa isang tiyak na kamatayan. Pagdating sa ospital, ay dinala agad siya sa emergency room at pinasukan ng tubong plastic sa ilong upang sipsipin ang mga gamot na kanyang nainom. At habang ako'y nakamasid sa kanya, ay lumapit ang doktor at sinabing, "Mister, lumapit ka sa kanya, sabihin mo na mahal mo siya. Kailangan kanya ng mga sandaling ito." Tulad ng sinabi ng doktor, ay hindi na nga ako umalis sa tabi ng aking asawa. Nang ilipat nga ng kwarto ng aking asawa, ay hindi na rin ako umalis sa kanyang tabi. At habang pinagmamasdan ko siya, ay naalala ko na ako isang pipitsuging basketballista pa lamang, na sa lahat ng pagsubok ay siya ang kasakasama ko, na kapag ako'y nawawala ng pag-asa, ay siya ang takapagpalakas ng loob ko, ang babaeng kadamay ko sa lahat ng hirap na pinagdaanan ko. Unti-unting pumatak ang mga luha sa aking mga mata. Mga luha ng pagsisisi at mga luha ng pagkapuot sa aking sarili. Bakit ko nagawa ang mga ganitong bagay sa babaeng nagmahal sa akin ng tapat? Panginoon, hindi po ako nararapat sa iyong biyaya. Pinagkalooban po ako ng isang tagumpay na mahirap makamtan. Isang asawang tapat at mapagmahal na mga anak na dapat kong gabayan. Hindi po ako nararapat, Panginoon. Patawarin mo po ako. Nagsisisi po ako sa aking mga ginawa. Bigyan mo po ako ng isang pagkakataon. Bigyan po niyo ako ng isang pang pag-asa. Mga ilang sandali lang, ay nakita ko na si Edith. Taos ang pasasalamat ko sa Diyos sa pagkakaligtas niya. Ang babaeng tunay kong minahal. Ang pagsubok na ito sa akin ay naging daan upang magbalik loob ako sa Panginoon. Ngayon, ay mayroon ako isang masayang pamilya na nabubuhay sa pagmamahalan. At kaya ako nasa inyong harapan ngayon ay upang magpugay sa Kanya ng papuri at pasasalamat. I thank and praise the Lord. Nais ko sana kayong pakilala ang aking may bahay na naging daan upang ako'y magbalik loob sa ating Panginoon. Kami nga po pala ay naglilingkod biglang Marriage Encounter Presenter under sa Pag-ibig sa Diyos Catholic Community.